Dahil sa nangyari, hindi na rin nagtagal ang mga kaibigan ni Penelope. Bago umuwi ang mga ito ay sumaglit na muna sa kanilang bahay kinabukasan para kunin ang mga gamit. Pagkatapos, nag-impake na rin para umalis na. Ang isang linggong pagbabakasyon ng mga ito ay umikli ng wala pang 2 araw. Paano, Pen? Aalis na kami. Kung aalis kayo ngayon, then I'm going with you. Sa Manila natin ituloy ang reunion natin. Ano? Baka magkagalit kayo lalo ng asawa mo, nag-aalalang sabi ni Loren. Umirap lang siya. Huwag mong intindihin yun. Akong bahala dun. Nakaimpake na nga ako eh. Nasaan ang iniimpake mo? Kunin mo na. Kung sasama ka, alis na tayo. Ngumiti siya. Nasa compartment na ng kotse ni Eric. Ganon? Natatawang sabi ng mga kaibigan. Ganon. Kaya halika na kayo bago pa dumating ang Miguel na yun. Tinanong niya kanina kay Minda kung nasan to. As usual, nag-rounds daw ito sa farm. Kaya may chance siyang makaalis ng walang hassle. Pero saktong-sakto naman na nakasakay na silang lahat sa kotse ni Eric nang dumating si Miguel. Nagtaka siya dahil masyado pang maaga para dumating ito mula sa rutinang pag-ikot sa farm tuwing umaga. Siguro'y nakaramdam na may balak siyang umalis. Kalmanting bumaba ito ng pick-up at lumakad palapit sa kanila. Yumuko pa ito para makita siya sa nakabukas na bintana ng kotse. Nasa harap si Jenny, katabi si Eric. Nakasakay siya sa backseat at napagitnaan ni na Lauren at May. Saan ka pupunta? Hindi siya tumingin dito. Diretso lamang ang direksyon ng ulo niya at nakasimangot na humalo kip-kip. Inulit nito ang tanong. Ang sabi ko, saan ka pupunta? Hindi mo ba nakikita? Sasama ako sa mga kaibigan ko sa Manila. Kung sabihin ko sa'yo na hindi pwede, may magagawa ka? Bakit ka ba nakikialam? Penelope, huwag mong ubusin ang pasensya ko sa'yo. Mariing sabi nito. Huwag mo kong turuan ang mga dapat kong gawin. Hindi ako bata, Miguel. But you are acting like one. Muba ka dyan ngayon din. Kung ayoko, may magagawa ka? Meron, kakalad ka rin lang naman kita mula rito papasok sa loob ng bahay. Nagtitigan sila ni Miguel. Bibilangan lang kita ng hanggang 3. Isa, simula nito. Hindi siya natinag sa sinabi nito. 2, nakaupo pa rin siya. 2.5, nagbabanta ng tono ng boses nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at nagdadabog na binuksan ang pinto ng kotse. Dali-daling bumaba si Lauren na nakaupo sa gilid para makalabas siya. Binuksan din ni Eric ang compartment para ilabas ang gamit niya at diniretsyong mga yun sa kwarto niya. Hindi na sila nagkapaalaman pa ng maayos na mga kaibigan niya. Hiyang-hiya siya sa mga to. Nagkulong siya sa silid ng buong araw. Hindi siya nag-almusal, hindi na nanghalian, at hindi rin nagmeryenda pagdating ng hapon. Mabuti na lamang at may nakatabi siyang biskwit at mga junk food sa kwarto niya. At least ay nakatagal siya kahit na papaano. Pero sa totoo lang, gutom na gutom siya. Iba pa rin ang kanin at ulam. Yun nga lang gusto niyang pangatawanan ang hindi pagkain buong maghapon. Pagsapit ng hapunan ay muli siyang kinatok ni Minda para kumain ngunit nagmatigas pa rin siya. Hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Alauna ng madaling araw na mapagpasyahan niyang bumaba para kumain. Hindi na kasi talaga siya makatagal. Isa pa hindi rin siya makatulog dahil nga kumakalam ang sikmura niya. Nang makarating siya ng kusina kaagad siyang naghanap ng makakain sa ref. May nakita siyang nakatakip na tirang soup at kaldereta. May halabos na sugpo din. Kukunin na niya sanang mga iyon para init nang may marinig siyang kalampag mula sa likuran. Kaya sa halip na pagkain ng kunin ay napadakong kamay niya sa bote ng tubig para gawing proteksyon sakali. Mabuti na lang at yun ang ginawa niya dahil ang naroon pala'y si Miguel. Nagugutom ka na ba? Hindi, pagsisinungaling niya. Nauuhaw lang, kumuha siya ng baso at uminom. Kumain ka na rin, maghapong walang laman ang sikmura mo. Masama yan. Hindi ako nagugutom, malamig niyang sabi rito. Kasi nga nalipasan ka na ng gutom. Nagpunta si Miguel sa ref at mula doon inilabas ng mga tirang pagkain. Ito na rin ang nag-init na mga yun sa microwave oven. Naupo siya sa dining table. Hindi na siya nagmatigas pa talaga namang gutom na siya. At least, ito ang namilit sa kanyang kumain. Medyo hindi ganun nakakahiya. Nang magsimula na siyang kumain ay nakala niya na aalis na ito pero naupo ito sa tapat niya at pinanood ang pagkain niya. Huwag mong panoorin ang pagkain ko at naiilang ako. Galit ka pa ba sa akin? Napabuntong hininga siya. Ano sa tingin mo? Ginawa ko lang naman yon dahil masyadong matigas ang ulo mo. May asawa ka na. May mga limitasyon ka na rin na dapat sa sarili mo. Tumigil siya sa pagsubo.
I'm sorry, Miguel. Alam kong ako lang ang nakiusap sa setup na ito, kaya hindi kita dapat nabigyan ng sakit ng ulo. Pero hindi naman mangyayari ito kung hindi dahil sa kagagawan ng mama mo eh. Napayo ko na lang ito sa sinabi niya. Sana naman maintindihan mo ako. Nainip lang ako. Of course, I understand. Pero sana maintindihan mo rin ako. You asked me to marry you, so please do your part well. Ginagalang ako ng mga taong nakakilala sa akin dito. Kaya bigyan mo ko ng kahihiyan. Dahil ang alam ng mga tao dito ay totoong mag-asawa tayo. Eh di pa alam ang totoo, problema ba yon? That's being childish. Kailangan mo pa bang i-broadcast dito ang mga dahilan kung bakit tayo nagpakasal? Gusto mo pa bang mapag-usapan ka? Kaya mo bang tiisin na marinig ang tanong ng mga tao? Tanong na ano? Na ikaw ang anak pero hindi sa'yo pinamana ang farm na ito ng daddy mo. Pwede nilang isipin ang tulad ng iniisip mo na napakagahaman sa pera ng mama ko at sinulsulan niyang daddy mo na ilipat sa pangalan niya ang Dominico Farm. Pero pwede rin nilang isipin that something must be wrong with you kaya hindi siya pinamana itong farm. Seryosong sabi ni Miguel, lalo na nga't hindi ka naman pala masyadong kilala ng mga tao dito. Hindi ka malapit sa kanila, baka nga matuwa pa sila kapag nalaman nilang hindi ikaw ang nagmana nitong farm. Wala nang masama kung ipamalita mong totoo, Penelope, but I think it will only aggravate the situation. Hindi siya nakakibot na isip niyang tamang sinabi nito. Pero ang problema kasi sa'yo, Miguel, wala namang masama sa ginawa ko ah. Is it wrong to have a reunion with my friends? Masama bang magbabakasyon sila dito? No, of course not. They could stay here for a year for all I care. Ang masama ay ang kilos mo. Ang pangit tingnan, pati na rin ang pananamit mo, masagwa. Nung inabutan kitang kasayaw sa Eric, ano suot mo? Ang ikli-ikli ng shorts mo at halos nakasandong pantulog ka lang. Ang lakas niyo pang magpatugtog. Akala mo'y pag-aari niyo itong buong Sambales. Bakit? Nasaan ba ako? Nasa beach ako eh. Anong gusto mo? Magpajama ako? Huwag kang mamiloso po. It's either you follow my rules or you won't get this farm back. Napatigil siya sa pagkain dahil sa narinig. Hindi mo pwedeng gawin yan, Miguel. May pinirmahan tayo. Walang magagawa ang pinirmahan yon kung talagang gugustuhin ko makipaghiwalay sa'yo ngayon pa lang. Think it over. Wala namang mahirap sa hinihiling ko sa'yo. Kunting formalidad lang. Pagkasabi nun ay iniwan siya nito. Magkabati na ba kayo ni Ma'am Pen, Sir Miguel? Ngumiti lang siya. Okay lang po, masungit pa rin sa akin. Sagot niya kay Aling Tina. Medyo nasasanay na ako sa ugali niya. Mabuti naman kung ganoon, ganyan lang talaga yan. Pero mabait naman pong bata. Depensa nito kay Penelope. Siya nga pala, tanghali na. Huwebes ngayon, hindi ba? Araw ng luwas ninyo sa Maynila. Hindi na muna ako luluwas. Mag-stay na muna ako dito sa farm ng 2 months straight. Pinamahala ko na muna sa mga katiwala ko mga negosyo ko doon. Masyado kasi ako napagod nitong mga nakaraang buwan eh. Gusto ko munang magpahinga dito. At saka magluto kayo ng masarap ngayon. Pinasundo ko po kasi si Karen. Malamang na makapananghalian pong dating dito. Si Taba Ching-Ching, natutuwang sabi nito. Naku, makikita ko na naman ng batang yon. O sige, maiwan na muna kita at maghahanda na ako ng pagkain. Kuya Miguel! Kuya Miguel! Nasa study room si Penelope at nagbabasa ng libro nang marinig niyang sigaw ng maliit na tinig mula sa living room. Lumabas siya at nakita niyang kanyang half-sister. Nang makita rin siya nito'y tumigil ito ng pagtawag kay Miguel at Kimi itong tumitig sa kanya. Karen, naku, ang laki-laki mo na kaagad. Salubong ni Aling Tina mula sa kusina. Gutom ka na ba ha? Mula sa kanya'y bumaling ng tingin ng bata kay Aling Tina at nakangiting sumama rito sa komedor para kumain. Kinagabihan, ikinwestiyon ni Penelope si Miguel. Bakit mo siya pinasundo? Ano naman ang sama doon? Kapatid natin siya. Ayoko siyang makita. Kung ayaw mong gampanan ng pagiging kapatid mo kay Karen, huwag mo kong igaya sa'yo. Kung ano man ang galit mo sa mama ko, huwag ka mandami ng batang walang malay. Anak din siya ng daddy mo. Walang ibang dapat na magkalingas sa kanya kung hindi tayong dalawa. Hindi siya dapat nandoon sa tita Cynthia mo. Kaya magmula ngayon, dito natitira si Karen. Babalik lang siya sa Manila kapag nag-aaral na siya next year. Mas kampante ako nandito siya dahil kahit na umaalis-alis ako, ay nandiyan ka naman para tumingin sa kanya. What? You heard me right, Penelope. Just staying with us? At hindi mo muna ako kinonsulta tungkol sa bagay na yan? Baka nakakalimutan mong ako ang totoong nagmamay-ari ng farm na ito. It's my call kung sinong gusto kong patirahin sa bahay na ito. Baka nakakalimutan mo rin sa mga panahong ito, wala pa sa pangalan mong property na ito. And technically speaking, I can do whatever I want. May it be personal or business. Napikon siya sa sinabi nito, tinalikuran niyang lalaki. Nang mga sumunod na araw ay nakikita niyang laging magkasama sina Miguel at Karen
Nakikita niya rin araw-araw ang dalawa na nasa hardin, tuwing umaga pagkagaling mag-rounds ng una sa farm. Natatanaw niya kasi ang mga ito mula sa bintana ng kanyang silid. Kung may oras naman si Miguel, namamasyal ang mga ito tuwing hapon. Nung wala pa si Karen, kahit na papaano'y natitake niyang sabayan si Miguel sa pagkain paminsan-minsan, kahit na palagi siyang nagbabangayan. Pero ngayon ay solo na lamang siyang kumakain dahil ayaw niyang makasabay si Karen. Palagi tuloy siyang nalulungkot dahil mag-isa lang siya. Minsan ay nakita niyang naliligo sa swimming pool ang dalawa. Kung tingnan niyang mga ito hindi parang magkapatid kung hindi parang mag-ama. Naisip niya tuloy siguro kung kasama siya ng stepbrother at half-sister niya, magmumukha silang isang pamilya. Si Miguel ang tatay, siya ang nanay at si Karen ang anak nila. Dahil sa itinakbo ng kanyang imahinasyon, hindi niya napansin na hindi na pala siya nakakubli sa pinagtataguang poste. Kaya nakita siya ni Miguel mula sa pool na nakatingin sa mga ito. Alanganin tong ngumiti sa kanya, kumaway rin ito. Bigla naman siyang natauhan at sinimangutan to. Pagkatapos ay lumakad na siya papasok sa bahay. Napahiya kasi siya dahil nahalata nitong nainggit siya sa pagiging masaya nito at ni Karen. To Miss Penelope Dominico, itong nakasulat sa invitation card na natanggap niya isang araw. Nalaman niyang galing niya sa pamilya ng dating mayor sa Zambales na nagkataon namang kaibigan ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Marahil nabalitaan na roon siya kaya't inimbita siya sa 25th wedding anniversary ng mga ito. Natuwa naman siya dahil at least may magkaka-social life siya kahit na isang gabi lang. Pero bigla niyang naisip si Miguel, baka hindi siya payagan ito. Ipinasya niyang hintayin ito ng gabing iyon para makapagpaalam dito. Pero alas 10 na ay wala pa ito. Nakatulog tuloy siya sa sala habang naghihintay. Naalimpungatan na lang siya nang maramdaman niyang mahihinang tapik sa kanyang balikat. Nang magmulat siya ng mga matay, si Miguel ang tumambad sa paningin niya. "Nandyan ka na pala," sabi niya habang bumabangon para maupo. "Bakit diyan ka natulog?" Nag-aalalang tanong nito. "Hinihintay kasi kita eh," inaantok-antok pa niyang sagot. Talaga, bahagya atong napangiti. Tila natuwa sa sinabi niyang paghihintay nito. "Nag-usap pa kasi kami ni Namang Ipe. Bakit mo naman ako hinihintay?" Sinabi niya ang dahilan. "Matinong party naman yun eh. Papayagan mo ba ako?" Nawalang ngiti sa mga labi nito. Parang naramdaman nitong ipapakiusap lang pala siya, kaya niya ito hinintay. "O sige, kailan ba yan?" "Tomorrow night." "Sige, umatan ka. Pinapayagan kita." Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng hapon ay naligo na siya. Alas 7 pa naman ang party pero inanticipate niya ng tagal ng kanyang pag-aayos at pagbibihis kaya maaga siyang naligo. Halos nangalahati ng giant bottle ng liquid soap ni binuhos niya sa puting bathtub. Maligamgam ang tubig na gamit niya. At kapag nagbabubble bath siya, gusto niya yung mabulang-mabula talaga ang tubig. Nilubog niya isang kamay sa tubig niyang halos mapuno ng tub. Naramdaman niya na tamang-tama ng pagiging maligamgam noon. Pagkatapos, pinatay na niya ang faucet. Inalis niyang nakataping tuwalya sa kanyang katawan at lumublob na siya sa bathtub. Sarap na sarap siya. Kapag pressured na pressured siya sa trabaho niya noong nasa Amerika pa siya, inaabot siya ng mahigit 1 oras sa pagbabubble bath. Kapag may time siya, naalis ang stress niya at nare-relax ang mga muscles niya. Lalo na pink ang kulay ng kanyang bathroom sa bahay niya sa California. Kaya masarap yun sa mga mata. Ang banyong iyon naman ay puting-puti. Nagkaroon lang ng konting contrast dahil sa mga birdeng plastic hanging plants na lalong kinalamig sa mga mata. May iba't ibang kulay at hugis din ng mga sabon na nakadisplay sa gilid ng tub. At dahil mahilig siya sa kandila, naglagay rin siya ng mga scented candles na iba't iba ang kulay, hugis at laki sa isang corner ng banyo. Dahil may lakad siya ngayon, 30 minutos lang ang tinagal ng kanyang pagbababad. Pakiramdam niya yung linis-linis niya. Nanunot pang amoy ng liquid soap sa balat niya. Matapos makapagbanlaw, tinapi niyang muli ang bath towel sa kanyang katawan at pakanta-kanta pa siyang lumabas ng banyo. Para lamang mapasigaw na makita niyang nasa pintuan ng kwarto niya si Miguel at pumasok sa loob. Nagulat to sa nakitang ayos niya. Dali-dali namang kinuha niyang nakasabit na bathrobe sa isang upuan at sinuot. "Hindi ka ba marunong kumatok?" Galit niyang tanong dito. "Kumakatok ako, walang sumasagot." "Natural, naliligo ako eh." "Hindi kita narinig." "Siguro nananadya ka, no?" "Excuse me, kung ikaw lang, hindi ko pagtsatsagaan." "Ano ako, desperado? Baka ikaw ang nananadyang hindi ilak yung pinto ng kwarto mo para may magkamaling pumasok na tulad ko at makita kang nakatapis lang. Ang kapal mo rin." Naiinis na sabi niya sabay irap dito. Pagkatapos, paasik niya itong tiningnan ulit. "Ano bang kailangan mo?" "Ah, wala naman. Itatanong ko lang sana sa'yo kung may escort ka na sa pupuntahan mong party. Kasi kung wala pa, ako na lang."
Hindi ko kailangan ng escort dahil hindi naman junior and senior prom ang pupuntahan ko. At saka pwede ba? No, ayaw kitang isama. Ang sabi sa invitation card to Miss Penelope Dominico. Ibig sabihin hindi nila alam na may asawa na ako. Kaya I can go there alone. Isa pa, I want to mingle with other people. Kung ikaw lang din ang makakasama ko the whole night, bakit pa ako magpunta doon? Dito na lang tayo magparting dalawa sa bahay. Ang dami mo namang sinabi, kung ayaw mo diwag. Makimingle ka sa mga taong hanggang gusto mo. Talaga, kaya pwede ba umalis-alis ka na at magbibihis na ako? Lumabas na nga si Miguel ng kwarto ni Penelope, pero pagkalabas niya hindi niya napigilang hindi ngumisi. Papaano naman sobrang iksi ng tuwalyang nakatapis sa katawan nito kanina. Exposed na exposed tuloy ang mapuputing braso at binti nito. At hindi lang basta maputi kung hindi malasutla pa. Hindi niya tuloy napigil ang sarili na mapatitig kanina rito. Sayang nga lang at nagsuot din kaagad ito ng bathrobe. Kaya natakpan din kaagad ang mga gusto niyang makita. Nakakahiyamang aminin pero talagang naaakit siya rito. Nahihiya rin tuloy siya sa sarili niya dahil stepsister rin niya ito kahit nakasal sila at matatawag na mag-asawa. Ipinilig na lang niya ang ulo para mawala ang kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Marami ng tao nang dumating si Penelope sa malaking bahay na dating mayor ng Zambales. Sinalubong siya ng mag-asawang nagsa-celebrate ng 25th wedding anniversary. My goodness, dalagang-dalaga ka na. The last time I saw you, you were around 15 and you're so beautiful, Iha. Purit sa kanya ni Mrs. Baranda. Maya-maya ay tumugtog ang handa ng musika. Puno kaagad ng pinaka-dance floor. Tahimik siyang nakaupo sa isang tabi nang may lalaking lumapit sa kanya at niyaya siyang magsayaw. Gwapo naman ang lalaki pero mukhang mayabang at hindi niya feel, kaya magalang niyang tinanggihan. Matapos ang isa'y may 3 pang lumapit sa kanya para makipagsayaw, pero wala yata siya talaga sa mood na makipagsayaw ngayon, kaya lahat ay tinanggihan niya. At dahil wala naman siyang kilala sa ibang mga naroong bisita, maliban sa isang babaeng nakakwentuhan niya ng mga 10 minuto, at ngayon ay nagsasayaw na rin kapartner ang asawa nito, minabuti na lang niyang magstay sa kinaupuan niya at manood sa mga nagsasayaw. I thought you wanted to mingle with other people. Bakit mag-isa ka dyan? Tiningala niya ang lalaki na nakatayo sa gilid niya. Miguel, anong ginagawa mo rito? Nilabas nitong invitation card na dala. Nagkataon lang naman na 1 taon na kami magkakilala na ex-mayor Baranda, kaya imbitado rin ako. As a matter of fact, sa akin nila nalaman na nandito sa Zambales, ang kaisa-isang anak na may-ari ng Dominico Country Farm. And that she's actually my stepsister. At ano naman ang dahilan mo sa paglilihim na pupunta ka rin pala rito? Wala naman, gusto lang kitang ma-surprise. Kaya nga na-request ko rin na tigisa tayo ng invitation card para hindi mo malaman na pupunta rin ako dito. Well, na-surprise talaga ako dahil ang pagkakaalam ko, anti-social ka. Mataray niyang sabi rito. Hindi naman gaano, gusto mo isayaw pa kita Sumama ang mukha niya. Pwede ba, better man asked me for a dance earlier and I refused dahil wala ako sa mood. Tapos sa'yo lang ako makikipagsayaw? Not a chance. Oh, duwag. Niyayaya lang naman kita dahil malapit ka na magkamalang pandekorasyon dyan. You are practically a wallpaper, you know? Pagkatapos magsalita iniwan na siya nito. Tatayo sana siya para kumuha ng wine sa bar na may lalaki na namang lumapit sa kanya para makipagsayaw. Napalunok siya tumiling. Paano naman kasi nagulat siya sa itsura nito? Mataba, nakasalamin, naka-braces at naka-bowtie pa. Singkit pa, tingin tiroy niya konti na lang at mukha na tong sumo wrestler. Hindi ako marunong sumayaw biglang sumulpot si Miss Baranda. Naku Iha, sige na magsayaw kayo. He's a great dancer. By the way, siya si Bruce. May uniko iho. Hindi lang kayo nagkakilala dati dahil masyado siyang mahihiyain. Lagi nagkukulong sa kwarto kaya hindi kayo nagkikita kapag nagpupunta kayo rito ng daddy mo. But now he's finally coming out of his shell. Hindi ba iho? Ngumiti si Bruce, lalong lumitaw ang braces nito. Lalo siyang nandiri dito. Ang laking tao nagbe-brace, hindi bagay. O ano magsayaw na kayo? Hinila siya patayo ni Miss Baranda at pasimpleng bumulong sa kanya. Mukhang type ka ng anak ko, pagbigyan mo na. Minsan lang magkagusto sa babae yan. You are very fortunate. Can't you see sa prime catch? Ho, pero sige na Penelope, magsayaw na kayo. Halos ipagtulakan siya ni Mrs. Baranda sa dance floor, kaya wala siyang nagawa. Pero hindi siya makapagsayaw at halos takpan niyang mukha sa hiya dahil sa itsura ng kasayaw niya. Mukhang may tama pa yata sa utak ito dahil walang pakialam sa pagsasayaw sa dance floor. Bigay todo ito kahit na wala sa timing at nagkakandabangga-bangga sa mga ibang nagsasayaw. Nasa kalagitnaan ng tugtog na makaramdam siya na may bumangga sa kanya. Inangat niya ang ulo mula sa pagkakayuko at nakita niya si Miguel ang bumangga sa kanya.
May kasayaw ito na isang sexing babae. Nakangisi ito na nakakalokot patingin-tingin kay Bruce. Napikon siya rito kung kaya't napakan niya ang isang paa nito nang magkaroon siya ng pagkakataon. Aray, bakit sweetheart? Nag-aalalang tanong ng babaeng kasayaw ni Miguel. Wala, natapakan niya lang ako. Ganun ba? Gusto mo bang magpahinga na muna tayo? I'm okay, sweetheart. Dinitong pagkakasabi sa huling salitang binigkas. Enough for her to hear sa kabila ng malakas na musika. Ewan niya kung bakit pero napika siya at nag-excuse kay Bruce na upo na muna siya. Ha? Bakit naman? Sayaw pa tayo. Dismayadong sabi nito. Bigla kasing sumama ang pakaramdam ko eh. Sorry. O sige, upo ka na. Gusto mo samahan kita? Hindi na. Halos pasigaw niyang sabi dahil sa pagkabigla. Ayoko na lang, magsayaw ka na lang muna dyan. Kasi natutuwang mga taong panoorin ka eh. Inggit na inggit sila sayo kasi ang galing-galing mo sumayaw. Gumitito ng kumikinang-kinang pang mga alambre sa ngipin dahil sa tama ng mga ilaw. Talaga? Talaga, sayaw ka lang dyan ha? Pagkasabi noon ay mabilis siyang lumakad palayo bago pa magbagong isip ni Bruce at habulin siya. Lumabas siya sa malaking garden kung saan walang gaanong tao. May dalawang pares lang na sa tingin niya ay may mga magkasintang nagkukwentuhan at gustong makapagsalo. May isang bench doon na bakante kung kaya doon siya umupot nagpahangin. Pero sa kabila ng malamig na hangin at kalmanting gabi, hindi makuhang maging mapapayapa ang kalooban niya. Parang biglang nagulo pati na rin ang isip niya nang makita niyang may kasayaw si Miguel kanina tinawag pa nitong sweetheart. Ang kapal na mukha ng walang hiya. Akala mo'y kung sino makapagbawal sa kanya nang makita siya noong nakikipagsayaw sa kaibigan niya si Eric. Pero yun pala. O bakit nag-iisa ka na naman dyan? Ayaw mo na bang kasayaw yung partner mo? Pinipigil-pigil pa nitong tawang pangungutya sa kanya na lalo niyang ikinainis dito. Lubayan mo ko, ayaw ko makita yung pagmumukha mo. Bakit ikaw pang nagagalit dyan? Ikaw nga tong nanapak ng paa ko eh. Porket mas matino lang ang nakuha kong kapartner kesa sayo, napipikon ka na. Tinitigan ni Penelope si Miguel, hindi niya talaga maintindihan ang ugali nito. Pa-stricto effect pero sobrang nang iinis. Ang galing mambuska. Nasusuka nga siya kanina nang makita niyang pinagkakalumpunan ito ng mga kababaihan. Kung alam lang ng mga iyon ang ugali nito, ang hirap kasi sa mga babae ngayon, palaging sa pisikal na anyo tumitingin. Hindi mo na alamin ang ugali. Muli tinignan niya si Miguel mula ulo hanggang paa. Maghahanap sana siya ng pwedeng ipintas dito, pero gustuin man niya at maghanap man siya, ay wala talaga siyang maipintas. Lalo pa nga yata itong gumagwapo sa suot nitong all black attire at nahiyaman siyang aminin ang kinainis niya kanina dito'y kaya niyang tapakan ng paa nito ay hindi ang parang panunukso nito sa kanya dahil sa itsura ng dance partner niya kundi ang nakita niya na may kasayaw itong ibang babae. Hindi lang basta babae kundi sexy at magandang babae. Pero hindi siya papayag na mas maganda sa kanya. Mas maganda siya sa babaeng yon. Maputi lang ito, blandang buhok at malaki ang boobs kaya nagmukhang maganda. Pero bakit? Malaki rin naman ang sa kanya. O ano, bakit hindi ka na kumibo dyan? Bakit itinigati ka sa akin? Tanong ni Miguel kay Penelope na parang wala sa sariling nakatingin lang sa kanya. Kung hindi niya lang alam na sobrang pagkainis nito sa kanya, iisipin niya na malaki ang pagkagusto nito sa kanya dahil sa pagkakatitig sa kanya. Minsan nalulungkot din siya dahil may oras na gusto niya makipagkwentuhan kay Penelope. Pero lumalapit pa lang siya ay parang kumukulo ng dugo nito sa kanya. Pero yun naman ang lihim niyang kinakatuwa dito. Na-amuse siya kapag nakita na niya ang trademark na pag-irap nito. Ang pagngiwi at ang pagpiksi. Tulad kanina, para itong bata, parang ang sarap alagaan and at the same time, parang ang sarap ding inisin palagi. Kaya tuloy tuwang-tuwa siyang ginagalit ito. Pero nasobrahan yata ito ng inis sa kanya ngayon. Sayang, gusto pa naman niya itong isayaw, pipilitin niya kahit na ayaw. Kitang-kita niya kung paano maraming nagtangkang makipagsayaw ng mga lalaki dito kanina. Kung alam lang nila kung gaano to kasungit. Pero kung sa bagay, hindi naman niya masisisi ang mga lalaking yon. Napakaganda ni Penelope. Simpleng black evening dress lang ang suot nitong spaghetti strap. Nakapusod lang ang buhok nito at may napakanipis na makeup. Very low maintenance, but still she's every inch a beautiful woman. Pilyo siyang napangiti. Naalala kasi niyang nangyari na makita niyang nakatapis lamang ito. Nakahubad man o hindi maganda to. Medyo may kasungitan nga lang talaga pero okay lang. Napakapalad na mapapangasawa nito. Natigilan siya. Ang ibig niya sabihin, napakapalad ng totoong mapapangasawa nito balang araw. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Miguel sa kanya. Medyo nagising siya sa tila pagkakatulog na maramdaman ng paghawak nito sa braso niya. Ano sa tingin mo? Pagkatapos tumayo siya at lumakad palayo. Nagpaalam siya sandali kay Mr. Barandang aalis na siya. Hindi na siya nagpaalam pa sa asawa nito dahil baka dalhin pa siya nito kay Bruce na ayaw na sana niyang makita pa at baka mag-volunteer pa na ihatid siya pa uwi.
Nang makapagpaalam ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang kotse at umuwi na sira ang kanyang gabi.